Magandang araw po sa lahat. Ngayong June 29, 2025 ay nais kong ibahagi ang pumasok sa aking kaisipan na halimbawa upang ating ganap na maunawaan ang tungkol sa iglesia na itinayo ng ating Panginoon. Upang ating mapag-aralang mabuti ang mga bagay na itinuturo ng maraming mga tagapagturo na di umano ang iglesia na itinayo ng ating Panginoon ay nawala, natalikod. Gaano po ba katotoo ang kanilang itinuturong aral na ito? Kaya minarapat kong magbigay ng isang halimbawa upang ipaunawa po sa lahat ng mga taga-subaybay, lahat ng mga katoto, mga kapulido. Bago ang lahat, mga kapatid, nais kong bumati sa inyo ng masagana at mapagpalang araw po ng linggo. Alam po natin na tayong lahat ay nasa isang panahon na maraming mga nagsisipagturo ng iba't ibang mga aral. Kaya mahalaga na ating maunawaan, mapag-aralan ang mga bagay na itinuturo ng maraming mga tagapangaral upang hindi po tayo maligaw at hindi tayo mabigo sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Mga giliw po naming taga-subaybay, ako'y naniniwala na ang lahat ng mga nagsipagtayo ng bahay at nagpapatayo ng bahay, ayaw po nila na ito ay marupok, ayaw po nila na ito ay sa sandaling panahon ito ay babagsak o mawawala. Maliban na lang kung ang mga nakapangontrata ng isang malaking bahay o anumang mga bagay na mayroong halong pandaraya, tiyak na ito ay lalagpak, magigiba, at hindi matutuwa ang nagpatayo. Kaya ang ating Panginoon, ako'y sumasampalataya at naninindigan na ang itinayo ng ating Panginoon na iglesia ay matatag at hindi magawa ng ating Panginoon na ito ay hindi pulido, sapagkat alam po natin ang sakripisyo ng ating Panginoon. Marami siyang mga ginawa, marami siyang mga ipinakita, at sa kanyang pagtatayo ng iglesia ay kanyang pinanindiganan na ito ay matatag. Hindi ito mawawala, hindi ito matatalikod. Kaya malaki pong kasinungalingan ang aral na ang iglesia ay natalikod. Kaya kung kayo po ay mayroong mga katanungan, mga komento na nais mabigyan ng kasagutan, ng kaliwanagan, huwag po kayong mag-atubili na magtanong upang tayong lahat ay makinabang at sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon na kanyang ipinasulat sa kanyang mga banal na aklat, sasagutin po natin. Kaya sinasamantala ko po ang lahat ng pagkakataong ito
na ang mga kapatid na may taglay na karamdaman, sina Brother Lodigario Canlas, Brother Ruben Magno, at ng iba pang mga taga Isabela, taga Nueva Ecija, Tarlac, ay dalangin ko sa Panginoon ang pagpapagaling, pagbibigay ng lakas ng Panginoon ay ipagkakaloob po. Kaya kung kayo po ay mayroong mga kahilingan, mga request patungkol sa mga kailangan sa buhay na ito, mga giliw po namin katoto, kayo po ay inaanyayahan ko na samahan niyo po kami sa isang panalangin at kayo po ay mag-request ng mga kahilingan natin sa Panginoon. At sinasamantala ko rin ang pagkakataon na binabati ang kapitan dyan sa Tangle, Mexico, Pampanga. Nawa ang mga plano ay mabigyan ng mga katuparan upang ganap na makatulong sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, mga magulang, mga katoto, babalikan ko po ang tanong. Paano po ba pinatunayan ng ating Panginoon na ang kanyang itinayong iglesia, ito ay hindi matatalikod? Ito ay hindi mawawala. Pakinggan po natin ang pahayag sa Mateo 16:18, ganito ang nakasulat. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Paano po pinatunayan ng ating Panginoon na ang kanyang itinayong iglesia matatag, hindi mawawala, hindi matatalikod? Ang sabi po ng ating Panginoon, ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Kaya ang pagtuturo, ang sinabing ito ng ating Panginoon ay laban sa mga nagsisipagturo na ang iglesia natalikod, na ang iglesia nawala. Huwag po nating paniwalaan yun. Kaya lahat mo ng mga tanong na nais ninyong itanong sa aking ibinahagi sa inyo ay huwag po tayong mag-atubili. Sasagot po ang salita ng Panginoon at isip po sa atin, sasangguniin po natin ang kanyang mga salita na ipinasulat sa mga banal na kasulatan. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan hanggang sa muli, at dalangin ko ang pagpapala ay sumaating lahat. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga giliw po naming katoto, mga taga-subaybay, mga kapulido. Dapat ang mga aral na ating tinatanggap ay pulido, makatotohanan, talagang mapaninindiganan, at ito ay batay sa salita ng ating Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat, mga giliw po naming katoto.